Alright mga kabsat, let's do this. Paano ba naman bukas mga kabsat? September 23 mga kakabsat bukas, no? Nako po, maiiyak. Diyos ko po Lord Rudy, may aabangan tayo, iiyak talaga bukas to. VMP page, shout out. Liberty, Torino, shout out po. Sa mga VMP family, sa mga Seraforce family, shout out sa inyo mga kakabsat. Rani Shera, ayan o, shout out sa inyo. Alright, so ano ba mangyayari maestro? Ha? Ano ba ang sinabi ng ating mga kasama dyan? Nako po. Nakita niyo naman yung content natin kahapon kay Attorney Rene, di ba? Nako po, si Attorney Rene mismo ang nag-explain kung anong mangyayari bukas. According sa isang nakausap niya mismo, nakausap niya mismo na congressman. Maliban kay Congressman Abante na nag-declare na, no? Sigurado na mga kakabsat yung mangyayari bukas. Ay, Diyos ko po, Rudy. Nako po. May iiyak talaga bukas, mga kakabsat. Diyos ko po. Michael Pangan, shout out. Nako po. Sige, share na natin. Pero bago natin payakin muna, ito muna mga kabsat, no? Nako po, bukas, confirmation of charges ni Digong, mga kabsat, no? Pero sablay na naman sa yung mga kampo ng mga garapata. Nako po, ICC denies Duterte's bid. Kasi gusto nga ng mga Duterte, no? Kampo ng Duterte, tanggalin daw yung maskara bukas ng mga victims, witness bukas. No? Para makita daw nila kung sino yung mga biktimang yan. Hindi pumayag ang ICC. Denied. Diyos ko po, Rudy. Wala na. Nako po. Yan, mabsat. So, deny, no? Tapos ito, mabsat, may senior si Boss Mike. Totoo ba to? Nako po, Sara Duterte 28. Sira ulo na lang talaga ang bubuto kay Inday, Buday. Tama ba? Agree ba kayo dito kay Boss Mike? Nako po. Diyos ko, Lord. Nako po. Kawan manan, watching from UK, Randy Alvaro, shout out Kapsat, no? Welcome sa ating live stream mga Kapsat, no? Sa mga bago dyan guys, no? Again, huwag kalimutan, literal na iiyak talaga si Niconio. Kaya nga Sir Tony, putragis. Pero mas masakit yung the second time around, di ba? Alam niyo ibig ko sabihin mga Kapsat, yung second time around ang mas masakit na mangyayari. No? Dahil bukas mga kakabsat, nako po, abangan natin, no? Abangan na lang. Diyos ko po, Rudy, patawarin tayo, nako po. Anong petsa bukas? February 23, itatak nyo sa bato, itaga nyo sa bato anong mangyayari bukas, especially sa political earthquake na mangyayari bukas mga kakabsat. What happened in the HOR voted for Sara's impeachment? Pwede pa bang mag-resign as VP o di napapayagan? Pwede. Actually, yung second mode, naku po mamaya ka muna yan. Babalikan kita, madam, babalikan kita. Babalikan kita, promise. Hindi matatapos itong main topic natin na hindi natin binabalikan yan. Yung binabanggit mo. Para hindi lang masira yung ating flow. Ito mga kabsat, naku po. Kahapon pala nag-post ito si Karobin. Si Robin Hood, sabi niya, napaka-imposible po na sinasabi ako ay pro-China. Ano daw? Napaka-imposible daw na pro-China. Pro-China daw si Juan. Totoo ba? Ako po ay senador ng Republika ng Pilipinas at ako ay pro-Philippines. Sinong naniniwala kay Robin Hood na pro-Philippines siya? Press 1. Sinong naniniwala kay Robin Hood na pro-China siya? Press 2. Tingnan ko nga reaction niyo mga kabsat. Bobo talaga ang Lobin. Senator Sani, Apo BBM, nako nasmak manan, nako po. In denial si Boy Silly, ayun lang. Pro-Philippines daw itong si Robin Hood, mga kabsat, kung pro-Philippines siya, press 1. Press 2 kung pro-China. Tapos ito nakakatawa mga kabsat. Ito totoong page ito merong verified account. Kahapon lang niya pinost. Tingnan niyo kung ilan ang tumawa.
Tignan niyo kung ilang tumawa. Potragis ka! Robin Hood, yung mga pinagpa-post mo, mas marami yung pinagtatawanan yung post ni Robin Hood, mga kakabsat. Nako po, Diyos ko po, Rudy. Biro mo, 13,000. Pinagtatawanan si Robin Hood kasi pro-Philippines daw siya. Hindi daw siya pro-China. Tumatawa ang karamihan. No? Ang sinabi nag-heart, 2.7. Ang nag-okay, approve, 4.3. Pero kahit magsama yung 4.3 tsaka 2.7, ilan lang yan? No? Sabihin mo ng 2.3, 7.5, 7,000 versus 13,000. Diyos ko po, Lord, Rudy. Baka meron pang sad dito. Tingnan ko nga. May galit pa. May sad na dalawa. May nagulat. Ha? Really, Robin Hood? Pro-Philippines ka? Saang banda? Diyos ko po, Rudy. Patawarin tayo ni Robin Hood. Deo Marte Pulongges. Pro-Philippines daw si Robin Hood. Ako po. Diyos ko po, Rudy. Mangibabain. Anyway, mga masada, pero kita naman natin, mas marami tumatawa. Sa post niya yan, post niya mismo yan. Siya ang nag-post niyan. Pinagtatawanan lang siya. Okay, next tayo. Anak ng kamote. May sinasabi si Kwan. Si Robin Hood. Ay, si Alae. Ha? Tatanggol sa China. Sino? Senador Marcoleta, ayaw mong aminin na traidor ka. Uy. Huwag mo ginaganyan si Senator Marcoleta. Ay, naku, magagalit siya sa'yo. Alae, huwag mo sasabihin yan. Magagalit si Kwan. Diyos ko, Lord. At nagtatanggol sa China, pero panay naman ng batikos mo doon sa mga nagtatanggol sa mga Pilipinong mangingisda. Bakit? Bakit nga pa? Ito po ang inyong abang lingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Ito naman ay para dito kay Senador Marcoleta. Ano yun? Ay, balita ko, ikaw ay nanghamon ng debate tungkol diyan sa West Philippine Sea. Are ang tanong, ikaw ba talaga ay ignorante diyan sa WPS, UNCLOS at kung ano pang batas? Hindi ka maintindihan na eh. Ay, bakit naman pag tinatanong ka, sinasabi mo kung ano-ano pa, kapanay ang batikos mo doon sa mga taong nagtatanggol sa atin mismong mga mangingisda na Pilipino. Yon ang dapat mong kampihan. Magsalita ka. Kumasa ka na. Sabi mo, kakasuhan mo si Carpio ng treason? Talaga ba? Nasobrahan ka ba ng pagkain ng hopya at ngayon panay ang pabor mo sa China? Sa isa ko kayong lahat nabibigyan ng hopya. Senador Diyos ko po, Rudy. Anong pangalan nito? Leo Martinez ba? Anong pangalan nito ang artistang to? Nakalimutan ko tuloy. Makakabsat, anong pangalan niya na? Makalimutan ko na. Si Batanggenyo. Si Alae. Anong pangalan nito? Makakabsat, ano nang apelyido? Anong pangalan nito? Nakalimutan ko na. Pacheck nga ako. Delikado, maestro. Kakasuhan yan ni Piluka. Ayun na nga. Ayaw ni Marcoletang binabati ko siya ng ganito. Lalo na pag sinasabi mong manlilin lang. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya. Si Leo ba to? Leo Martinez ang alam ko. Yun, alam ko rin. Leo Martinez ang pangalan, no? Leo Martinez nga. Ayan, si Alae. Yung mahilig pa maglabas ng balisong, Alae. Diyos ko po, Leo Martinez. Putragis, nako po. Nasoklap si Marcoleta, si Robin Hood. Nako po, Diyos ko po, Lord Rudy. Pero bukas, Mabsat, abangan natin sa susunod na kabanata. Diyos ko po. Ito, Mabsat, ito mangyari bukas. Ito yung mga Duterte family sends 6 Filipino lawyers to ICC. Sino yung mga nandyan? Yung inatake na isa, ito si Salvador Medaldea, Martin Delgado III, Silvis Rebelio, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay, at Salvador Panelo. Si Butiki, mga kakabsat.
The family of the former President Rodrigo Duterte announced on Sunday, kanina, February 22, that the International Criminal Court has not approved any in-person visit. Nako po, walang in-person visit while hearings are ongoing. With only telephone calls permitted. Hanggang tawag lang, hindi pwedeng bisitahin si Digong. The CAMP also released the names of the 6 Filipino lawyers who will attend the confirmation of the charges hearing to ensure he is properly represented. Yan, mga kakabsat. The family expressed gratitude to support in The Hague to their continued support. Nako po, Diyos ko po, Rudy, good luck. Ha? Good luck. Alam natin. Ang importante, mangyayari. Eto na, mga kakabsat. Dito na tayo. Tingnan niyo kung paano sumagot to, mga kabsat. Tingnan niyo. Baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Naku, gaganti ka nga ba, Sara, pag nanalo ka? Pag ikaw naging presidente, Sara, gaganti ka ba? Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Oh, really? Mag-unify ba o manggaganti ka? Magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive. Wala daw sa ugali yung mapaghigante or mapag-vindictive daw. At ano bang tawag dyan? Yung gumaganti? Wala daw sa kanya yung paghihigante. Talaga lang. Isa pa nga. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive. At ano bang vindictive daw. Mapsat. Wala daw sa ugali niya ang pagiging paghihigante. Sinong naniniwala kay Sara? Press 1. Sa naniniwala na hindi siya naghihigante, hindi siya vindictive. Press 2 sa hindi dahil sinungaling siya. Tragis. Di ba? Nako po, Diyos ko po, Rudy. Sige, take 3. Vindictive. At ano bang tawag dyan? Yung gumaganti? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Diyos ko, Kasi Rudy. may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Agoy. patayin mo si BBM, Diyos ko po, Lord. si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Diyos ko po, Rudy. Nagbilin na ako, ma'am. Ako, nagbilid na. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Baka pag nanalo kayo, Di ba? Hindi naman daw siya mapaghiganti. Sir Leonardo, neck mo talaga niya. Talaga Sir Leonardo. Di ba? Serapers Family Kat, Allen Valencia, shout out. Hindi naman daw siya mapaghiganti, mga kakabsat. Pulongges, hindi naman pala mapaghiganti yung kapatid mo. Shout out po sa mga Serapers Family, sabi ni Rani Shera. Uy guys, shout out sa 346 live viewers ha. Ilan na like natin? Kat. Check nga yung like natin. Baka wala pang 100 yung like natin ha. Baka naman mga absat. Like naman tayo dyan mga absat. Wala pong bayad yan. Nako po. Diyos ko po Rudy. Hindi daw mapaghigante. Pero nako po. Kitang-kita sa kanyang live stream mismo. Nako po. Kung anong meltdown ang ginawa niya. Tapos yan ang gusto niya maging presidente. Nako po. Diyos ko po Lord Rudy. Pero bukas mga kakabsat. Mukhang may hindi matutulog bukas. Mga kakabsat. Ito pa yung schedule ng ICC bukas. Duterte former assistant arrested. March 11, authorized arrest Duterte in the Philippines upon arrival from Hong Kong. March 14, Duterte makes his first appearance at pre-trial train chamber. Ito yon yung mukha niya, yan yon. March 26, prosecutors submit multiple batches of evidences. And 1 to 12 sets against Duterte. Defense challenges ICC jurisdiction noong May 1, tapos Duterte 6 disqualification of the judges. Tapos ICC rejects to move the disqualified of the 2 judges. Naku, dami po. Ito pala, history to ha. Naku po, Diyos ko po Lord Rudy. Ayan. January 26, pre-trial chamber ruled that Duterte is fit to part in the pre-trial proceedings. Kaso, ginagawa nila ng issue ulit. Ako po, Diyos ko po Lord Rudy. Buti nito, merong well documented. No? Ay, 199. Ang dami pala dito. Diyos ko po Lord Rudy. Ano to? Sino to? Iba na to. Bakit? Grabe naman si ABS-CBN.
9996. O, di ba mga kabsat? Okay, so ituloy natin. Si Robin Hood naman. Ano sabi ni Robin Hood? Ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Oo. Vice President, hindi naman masyadong, puro advocacy lang yan Puro advocacy lang daw, Vice President. Ano bang advocacy ni Sara? Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At Kaya daw niya, Mapsat. Sino boboto dito na maging Vice President? Diyos ko Lord, umasa pa talaga. Yung nire-recruit ko na Vice President, Sino? siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ugoy! Para ako, Oh, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Kay Matboleta, may pag-asa ka. Diyos ko po Lord! Saka pa, Diyos ko po Lord. Sino kayong umaasa? My goodness. Eto na mga kakabsat. Nandito na tayo. According kay Benny Abante Mapsat, Representative, posibleng umabot sa 1/3 ang boto para ma-impeach si Sara Duterte. Ayon kay Representative Benny, posibleng umabot sa 1/3 ng Kamara ng Representatives ang boto para ma-impeach si VP Sara base sa 250 na pirma. Naku po, 250 na pirma na nakuha nila nung unang impeachment complaint. Ayon kay Abante, sapat na ang bilang. Naku po, sapat na daw ang bilang, mga kakabsat, na 105 kongresista para simulan ang proseso. Binanggit din niya na may sapat na oras si VP Duterte para sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Diyos ko po Lord, Rudy, nako po. Eto na mga kabsat, yung tinatanong po sa ating kanina ni Madam, no? Pwede ba siya mag-resign? Yes, pwede po siya mag-resign. Dali lang ha. Papas forward natin to. Sa mga wala po kahapon, ito po. Share lang natin saglit. Saglit lang, konting kon lang kay Attorney Rene. Diyos ko po Lord. Ito, kahapon lang to ah. Huwag kang magmalinis! Nagkulang ba ako sa kusot? Hindi lang! Wait lang. Nakakaya! Sa mga di pa nakakapanood, dito na. Meron mang paninilaw sa Tide, Bibilisan lang natin to. Kwelyo at kilikili. Ang puti! Tide, tagus-linis, laban sa paninilaw. Medyo mahal po ito. Tandaan nyo po, sabi ng iba. Dalawang Nagsisisi harap di na pa. umorder. Guys, Kailan kaya wala ulit pa mabibili? pong- Sobrang, Paramdam dyan ha. Paramdam po tayo sa ating chat box. At syempre, huwag kalimutan mag-like at subscribe. From Japan watching report impeachment complaint ay kaninang umaga ay sinadya nga ng ating Pangulo itong si Mayor Leni Robredo dyan sa Naga upang magbigay ng Fast forward. pero ngayon nakikita nyo na despite differences Fast forward. na makikita nyo kay Presidente pinag-uusapan kung ano mga proyektong makakabuti sa ating mga kababayan. Pero dito kabaligtaran kay Leni at kay Bongbong Marcos. Trabaho muna bago ang politika. Okay? So Alright. yan po ang napakagandang pangyayari kanina umaga. Dito, kami sa isang table Yan ng na. miyembro din ng House of Representatives. Isang kongresista. At kape, konting chika-chika. At itanong ko nga sa kanya. Sabi ko, Kong, ano ba ang mangyayari sa Monday? At mukhang sa Monday, kinakailangan ng Monday is tomorrow. Attorney, bukas na yung Monday. Technically speaking, 2 hours from now. Ganun. Alas 10 na eh. Nako po, Diyos ko po, Rudy. sa Committee on Justice ang impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Baka mamaya technical na naman tayo, di ba? Ang sabi niya sa akin, ang kwento niya sa akin, we were actually a group of 5 na nakikwentuhan sa isang hotel dito sa atin, dito sa Metro Manila. At ang sabi niya sa akin ay meron kaming sapat na boto. Meron kaming
a little more than the one-third required Nako votes po, of Diyos ko signature po, Lord. to impeach the Vice President on Monday. So that's so O mga kabsat, may nakausap si Attorney Rene na isang kongresista, hindi niya binanggit kung sino, no? Meron silang sapat na vote, more than 105. Ibig sabihin, 105 ang kailangan eh. Ibig sabihin, more than 105 na para ma-impeach si Lustay bukas daw, mga kabsat. Ako po, Diyos ko po, Lord Rudy. can be endorsed already to the Senate for the trial, no, for the impeachment proceeding, so that the Senate can convert itself into an impeachment court. At sabi ko, sigurado kaya kung na may makuha kayong 1/3. Sabi niya, as we speak, sabi niya gano'n, meron ng 1/3 eh. At we are very hopeful na baka madagdagan pa yung 1/3 votes, no, that yung required by law, no. Although sabi niya, confident ako meron na kami 1/3. So the next thing na mangyayari sa Monday kapag na-impeach si Vice President ay diretso yan agad sa House. Yun. So siyempre, if we are going to take a look at the July 2025 decision of the Supreme Court, kinakailangan bigyan ng kopya articles of impeachment together with the copy of all the evidence presented doon sa House of Representatives, no, yung pinile na impeachment complaint, no, together with the evidence plus the articles of impeachment after the voting ng 1/3. At ang bahala ng Senado, no, na ano nga, nakatanggap ka ba ng articles of impeachment plus the evidence, now it's time for you to rebut, no? I-debunk mo lahat yung allegations laban sa'yo. At so on Monday, we will be expecting a political earthquake. No? Ayun! Pagkatapos dumiklara ng Vice Presidente that she is Hindi intending to run makakatulog for bukas. President come 2028, which is actually too early. Ang iba nga sabi, it's premature eh. Parang premature pa to declare. Kasi today is only February. Ang election is 2028 ang May. So it's more than 2 years pa, approximately 2 years and 2 or 3 months. Medyo maaga pa talaga yan, no? At instead na nagtatrabaho ang Vice Presidente, inaasikaso ang mga dapat asikasuhin, no? Miski man lang doon sa kanyang baluarte sa Davao, no? At alam naman natin kasi limitado din naman ng kanyang kilos sapagkat ang Office of the Vice President, kung di ka bibigyan ng cabinet position dyan, ay talagang more on ceremonial lang ang function dyan, no? At napupulaan pa nga Vice Presidente ngayon kasi walang ginagawa at siya ay papunta-punta sa Netherlands, paikot-ikot sa ang lugar at inuumpisa na kanyang simpleng pangangampanya. Okay? So on Monday, mga kakabsat, nako po, Diyos ko po. After this official declaration that she will be running for president, there comes naman this morning yung magandang tanawin na ating nakita kanina. The former major political force, no, last 2022, yung magkatunggali sa pagka-presidente ay nag-uusap at pinag-uusapan ng mga programang makakabuti sa Naga City at pati na din sa buong bansa ay nagkakabiruan, nagkakangitian. So medyo, sabi ko kanina, sobrang dami ang kinilig dito na talagang mga political observers dahil nakita nila, ang ganda tingnan, no? Forward. Sigurado diretso na yan sa Senate impeachment court to start, no? The proceedings. Marami pong salamat kay Irene Go sa second mode of filing an impeachment complaint. Second mode. If this will be referred doon sa Committee on Justice, that will be the first mode. If that will go through the first mode, yung kanyang yung referral to the Committee on Justice, meron pang usapan yan dyan to determine the sufficiency of form and sufficiency of substance. Dapat mag-concur yung dalawa na yan. Dapat sufficient in form and substance. The absence of one will not qualify the complaint for endorsement to the Senate Impeachment Court. Yun. So, ang maganda rito ay gagawin nila yung second mode. Ang mangyayari dito. Kasi yung fourth impeachment complaint, yun ang gagawing way, no, para i-adapt yung second mode of the impeachment process na kung saan hindi dadaan sa Committee on Justice once 1/3 of the members of the House of Representatives will sign and vote for the impeachment of the Vice President para diretso siya doon sa Senado. Ang pakakatandaan lang dapat dito ng House of Representatives ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 ay kinakailangan lamang na bigyan nyo ng kopya yung Vice Presidente or lang naman ng kopya, no, ang kopya ng articles of impeachment together with the copies of the evidence attached dun sa articles of impeachment. If they will follow that, then
continue na yan doon sa Senate. And then, ang makikita natin dito is baka maging smooth ang takbo dito. Nako po, Diyos ko po, Lord Rudy. Is in favor of the impeachment proceedings. Hindi na siya magpapatumpik-tumpik dito. At ang kanyang forthwith definition will definitely be in accordance with the legal dictionary. Talagang forthwith, immediately, proceed with the impeachment complaint. Unlike in the previous Senate presidency, doon sa panahon ni Chis, talagang nag-iba ang definition ng impeachment, ng forthwith, at hanggang nakarating pa na diyan sa kung saan-saan yung definition ng forthwith na yan. So perhaps this time medyo magiging smooth to. At napagkakwentuhan din nga namin na paano dito sa Senado, At marami pa din naman kaalyado ang mga vice presidente. Kaya lang ang problema dito is the fact na 3 ang may kinakaharap na kaso rito. Locally. Jinggoy, Joel. Jesus Codero, Joel Villanueva, they are all facing graft charges. Pakta. Analysis dito is that paano kung by next week, isampa yung kaso sa Sandigan Bayan? Diba? So, they might be arrested. Pakta. Because filing of the case with the Sandigan Bayan might expedite the release of the arrest warrant. Diba? Discretion na yan ng korte. Kung gaano kabilis ang ilabas ang arrest warrant yan. Pangalawa, di 3 yun. Pangalawa, yung 2. Napapabalita na meron ding arrest warrant that may be issued by the International Criminal Court. Sino sila? Si Bato de la Rosa and Bongo. Ito confirm talaga na talaga nasa listahan sila ng ICC na perpetrators doon sa war on drugs of the former President Rodrigo Roa Duterte. So medyo tagilid. 3 plus 2, 5 na yan. Plus the fact na si Marcoleta ay baka magkaroon din ng kaso yan sapagkat yung SALN niya at ang kanyang SOSE ay hindi nagtutugma. Aray, at although lulusot siya doon sa SOSE sapagkat when he received allegedly the campaign donation, he is not yet considered as a candidate. So talagang lulusot naman talaga yon. Pero paano naman yung sa donation? Yun binayaran lang. niya ba yung tax? BIR. Yun ang question doon. Kung hindi niya binayaran yung donor's tax, kasi that will constitute as a gift Yung kung hindi niya na-declare doon sa SOSE before campaign period, binigay yun sa kanya, kung regalo yun, gift yun. Di ba? If that is a gift, that is subject to donor's tax of 6%. Yun ang problema doon. Baka kung nakaligtas sa COMELEC, sa BIR, hindi siya makakaligtas. Tsaka doon sa Statement of Assets and Liabilities. Alam niyo naman na even the Supreme Court Justice na yun dati si Corona nadali sa SALN. What more of a senator kung may ebidensya? So yun ang problema ng ang grupo ni Sara Duterte because there are so many members of the Senate identified with the Dutertes that are facing graft charges with the ombudsman and then under investigation pa nga yung iba dyan sa Senado. Okay? So with that, nako po. With that, say goodbye to 2028. Just go po, Lord. Say goodbye to your wish. Number of sure voters before na may hirapan yung administrasyon, senators na makakuha ng 16 votes. But this time around, ay baka bumaliktad ang sitwasyon ngayon. Kasi if the senators identified with Duterte are facing graft charges and the possibility of incarceration, arrest and going to jail, may hirapan makakuha ng makontra nila yung 16 votes that might be obtained by the ruling majority now. So that might lead to the impeachment or conviction of the Vice President regarding this impeachment complaint filed in the House. So kapag na-convict si Sara Duterte, definitely, she will not be able to run. So, parang napahamak patuloy dahil ang aga mo magdeklara, na-convict ka sa impeachment, you will not be able to run. But I don't think Vice President Sara Duterte will allow this to happen. Ang mangyayari dito, if I were on the part of the Vice President, ang gagawin sigurado dito ni Vice President Sara kung makakarating sa Senado itong impeachment complete at magkakaroon ng trial at medyo nakita niya parang malakas ang ebidensya, definitely he will be compelled to resign from her position as Vice President of the Republic. Why? If she is really dead serious to become a president, definitely, at nakita niya na talagang nalalagas ang kakampi niya sa Senado,
definitely the best thing to do is for her to resign from office of the Vice President. Agoy. Because that will save her from stopping her from running for president. Kasi pag na-convict ka, perpetual disqualification. Wala na, hindi na No? makakatakbo. Hindi ka Kahit pwedeng i-elect to barangay any public kagawad. office. So the best thing for Sara Duterte to do is resign. Kung sakasakali on Monday, the impeachment complaint will be endorsed to the Senate Agoy! by using the second mode of impeachment, which according to some, lumabas na din naman sa report, sa news, na posibleng makakuha ng one-third votes, one-third signatures ang House of Representatives upang ma-impeach si Sara Duterte. Marami pong salamat kay Ocean Blue. Marami pong salamat sa Palipad. Okay? So definitely, para maiwasan yung scenario that the President will be out of the presidential race, the good advice is for the Vice President resign from the Vice Presidency. Otherwise, masisira yung kanyang pangarap na maging kandidato for president o maging president. Matisira talaga pangarap niya ng 2028, attorney. Putra, so yan mga kapsat, malinaw na, no? Nako, galing yan kay attorney. So may aabangan tayo bukas. Pati si Maestro, excited, no? Kung merong breaking news! Diyos ka po, Lord, Rudy. Mukhang may iiyak, Sir Leonardo. Ha? VMP Pretty Page, mukhang may iiyak talaga. Liberty, mukhang may iiyak bukas. Kat. Naka po. Depressed na naman si Robin yan. Sigurado. Ha? Geraldo Ramirez. Sigurado yan. No? Iiyak na naman yan. Sabi niya, nung panahon namin, hindi kami umiiyak. Matatapang kami. Oh, may malasakit kami. Sang banda. Tragis. O, siya, mga kabsat. Naka po. O, yan. So, bukas, mga kabsat, maiiyak. Kaya magpaalam na sila sa pangarap nila sa 2028, mga absat. So, yan lang naman ang ating pinaka-main topic ngayon, mga absat. No, nako po, Diyos ko po, Rudy. Patawarin nyo sila. Alright, maraming salamat, absat. Again, subtopic naman tayo ngayon. Sa mga bagong pasok, shoutout sa ating 443. Grabe, oh. Ang dami nanonood sa atin ngayon. 443. Sa mga di pa po nagla-like dyan, like and subscribe po. Cut lang na like natin. Nako po. Alright, subtopic na po tayo. Maraming salamat, Attorney Rene Bueno. Countdown po tayo. Subtopic tayo, mga absat.